Good day, everyone. Good day po, Bikutan Bethel Temple. I just want to thank Pastor Lourdes Cruz for inviting me. At I just want to greet also all the mothers out there na nanonood po sa atin ngayon ng Happy Mother's Day. Kung ikaw ay isang nanay, pwede ba mag-heart ka dyan, mag-like ka dyan? Kung ikaw naman ay alam mong may nanay ka, dahilan kung bakit ka na napunta sa mundong ito, pwede ka din mag-heart, mag-like, and you can share this para po mas lalo pang marami ang ma-reach natin through this message. You just don't know, malay mo, sa kakasend mo or kakashare mo, merong isa na kaibigan mo pala or maybe kamag-anak mo na talagang kailangan yung word ng Panginoon. Alright? So welcome po sa inyo pong series. I was actually invited to share something about your series, Growing Christian, and or how to be a glowing Christian. And today, naniniwala ko that God wants us to learn something from a mother, no? Kung paano itong mother na ito ay nag-glow sa kanyang sitwasyon at naka-experience siya ng breakthrough. Sabi ko nga, sa panahon ngayon, medyo mahirap maka-experience ng breakthrough kasi pandemic. Pero naniniwala tayo na ang Panginoong Jesus ay hindi bounded ng pandemic na ito. Hindi siya kayang pigilan ng pandemic na ito. So, I just want you to participate by, reacting or pwede namang mag-comment ka dyan. Pwedeng, kung merong word ako na nasabi na nag-strike sa'yo, pwede mong i-type dyan, pwede mong ulitin, alright? So again po, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, pati na rin sa akin. And let's learn from this mother who experienced breakthrough in the middle of hardship, in the middle of barrenness. Okay? I think alam nyo na yung tinutukoy ko. Pero alam nyo daw po ba na ang rurok ng tagumpay ay parang imposible na daw po na maabot ng mga kababaihan. Oftentimes kasi, being weak is associated with women. Parang pag sinabing babae, ay mahina yan. Lalong mas maliit daw po yung porsyento ng tagumpay pag naging nanay ng isang babae dahil sa dami ng kanyang responsibilidad. Okay, nandito na talaga papasok yung pagmumultitask niya. But I just want to disagree sa ganyang pananaw ng tao dahil una sa lahat naman po tayo may kahinaan. Babae ka man o lalaki ka man, lahat tayo ay may mga weaknesses. We all have limitations. But is it really possible to glow when as if there is no way for you to experience it? Is it really possible for you to experience breakthrough when there is no way, like a 0% for you to experience it? Isang bagay na nakita ko kapag ikaw ay glowing. Okay, kapag ikaw ay nag-glow, ang dami mong nawawasak, ang daming nasisilaw ng glow na yan. Therefore, glowing Christian can experience breakthrough. But the question right now is, posible po ba yun? Is it really possible, Pastora? Or how can I achieve it? Paano ko po ba yun makukuha? Alam mo yung pakiramdam na parang sinaraduhan ka ng opportunity to experience breakthrough. Yung pwedeng sabihin na lang ng isang tao, breakthrough, para sa kanila lang yan. Maybe nasabi mo na rin yan, hindi yan para sa akin. First, gusto kong malaman mo that breakthrough is for everyone. Everyone who wants it. Sa lahat ng may gusto nito. So at ano pa man yung kalagayan mo ngayon, I just want you to receive God's word today dahil naniniwala tayo na meron dito pararanasin ka na matinding breakthrough ng Panginoon. So the question is it really possible to experience breakthrough? Is it possible to become fruitful even in times of barrenness? Yes, I can say yes. But the question is how? So let's learn today as we study God's Word. So sa pag-uusapan po natin, we will learn from this mother who really did her best. At matututo tayo sa kanyang mga ginawa para makita natin kung paano tayo mag-glow at paano tayo maka-experience ng breakthrough. So I want you to join me in our message entitled From Barrenness to Breakthrough. Sabi ko nga kanina, lahat ng growing Christian, ang dami niyang nawawasak sa buhay. Pag glowing ka, ang daming mga opportunities na bubukas sa'yo. Okay? May mga barriers na talaga namang, alam mo yon, mawawasak at magkakaroon ka ng breakthrough. So, how to be a glowing Christian and experience breakthrough? I want you to open your Bible with me in 1 Samuel chapter 1, verse 1 to 28. And this is the story of Hannah. Of course, I will just narrate it. I think some of you alam na po ito, no?
Ito po yung storya ng isang lalaki, okay, na ang pangalan ay Elkanah. Sa panahon po nila, pwede pa po yung dalawang asawa. So si Elkanah, meron siyang dalawang wives na ang pangalan, yung isa ang pangalan ay Penina, the other one is Hannah. Penina do have two sons. Meron siyang dalawang anak, but Hannah, according to the Bible, sinarado daw ng Panginoon ang kanyang womb. So therefore, she is barren at wala siyang anak. Sa panahon nila, kapag ikaw ay walang anak, you are cursed by God. Parang ganun din dating. Sa panahon po nila yon. And so, this Hannah, talagang marubdob siyang lumapit sa Panginoon kasi na-experience niya yung pambubuli ni Penina. Alam mo yung, ang hirap mo nang tanggapin na meron kang hindi ma-produce. Tapos may mga tao pa sa paligid mo na parang didikdikin ka at sasabihin sa'yo, baog ka, o hindi ka fruitful, or barren ka. Yung hirap ka na nga sa sitwasyon mo, alam mo na nga ang mahirap yung sitwasyon. Tapos may mga tao pa sa paligid mo, okay, may mga Penina pa sa paligid mo, na talaga namang, alam mo yun, talagang didikdikin pa kung ano yung pinagdadaanan mo. You know, sometimes ganun tayo sa buhay, di ba? Sometimes, gusto natin na makawala, gusto natin na makahingi ng tulong, but instead na makahingi ka ng tulong, yung mga taong minsan tutulungan or lalapitan mo, or minsan yung mga taong nasa paligid mo, sila pa yung magdidikdik, sila pa yung, alam mo yun, sila pa yung parang magbabaon sa'yo dun sa sitwasyon na meron ka. But alam mo, na-experience yun ni Hannah, pero hindi siya nagpatigil doon. And I want to speak to someone right now who are experiencing pambubuli. Maybe nakaka-experience ka ng pagda-down, no? Pag-pull down sa'yo ng mga tao. Maybe nakaka-experience ka ngayon ng hindi maganda. Maybe, ewan ko, sa social media, sa school, or sa company, or sa family mo. But I want you to learn from this Hannah because meron siyang matinding ginawa, okay, para maka-experience siya ng breakthrough. And so, itong Hannah ito ay talaga namang marubdob na lumapit sa Panginoon. In fact, dumating yung time na parang pinagkamalan pa siya ni Eli, yung high priest, during the time na siya ay lasing kasi nga nananalangin siya na walang lumalabas sa bibig niyang mga words, pero yung kanyang bibig ay talaga namang, nangungusap sa Panginoon. And in the course of time, the Bible said, in the course of time, God remembered Hannah. And then, when Elkanah, ay nakipag-loving sa kanyang asawa na si Hannah. Sabi doon, and the Bible said, God remembered Hannah. And in the course of time, she conceived a child. At alam natin, ang storya nito, itong si Hannah, ipinangako niya na, Lord, kung ako'y magkakaanak, ito po ay ibibigay ko sa'yo. Ito po ay i-offer ko sa'yo. And yes, nagkaanak si Hannah at si Hannah po ay naging nanay ng isang Samuel. Prophet Samuel, yes, who anointed King David to become the king of Israel. So makikita natin dito, walang-wala, 0%, na pwede magkaanak itong si Hannah. But she did something na pag-aaralan po natin ngayon. Hindi ko alam kung sino yung kausap ko ngayon. Na parang pakiramdam mo, Pastora, ngayong oras na to, I want to be a glowing Christian pero walang-wala ako. I want you to listen to this word. I want you to take yung mga lessons na ginawa ni Hannah because I want you to know that today is the day of your breakthrough. Today is the day where God will remember you and will remember your prayers. If you are excited, pwede bang mag-type ka dyan na excited? Pwede bang i-like mo yan? Okay, pwede bang mag-heart ka dyan? Sabihin mo, I am excited. Alright? So, tignan po natin ito. Ano yung mga ginawa ni Hannah para maka-experience siya ng breakthrough? Para mag-glow siya dun sa sitwasyon na alam mo yun, nagpapadilim sa kanya. Alright? Verse 6 yun natin. And because the Lord had closed her womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. Na makikita natin dito na there's one time that they were eating, okay, at sinabi doon ng Bible that Elkanah, yung asawa nila, yung lalaki, ay binigyan ng pagkain si Penina and yung mga kids,
And then, mas binigyan niya ng double portion itong si Hannah because the Bible describe how Elkanah loves what? Hannah. Because Elkanah loves Hannah. Kaya lang, no, dahil walang anak itong si Hannah, palagi siyang binubuli ni Penina na, wala kang anak. That you are cursed by God. That you're what? That you are barren. But listen to this, no? May mga katangian itong si Hannah na pwede nating kunin, na pwede nating i-achieve sa atin. Sabi dito in verse 6, and because the Lord had closed her womb, her rival, Penina, kept provoking her in order to irritate her. May mga ganyan ka ba ngayon? May mga ganyan ka ba ngayon? Yung mga tao sa paligid mo na naiirita ka na talaga. Or iniirita ka. Okay? May katotohanan naman kasi yung sinasabi niya. May katotohanan naman yung sinasabi ni Penina, talaga namang wala siyang anak, pero talagang annoying na eh. So anong gagawin natin? Okay, paano ka pa mag-glow kung annoying ang sitwasyon? Paano ka pa mag-glow kung ang dilim-dilim ng sitwasyon? Number 1, be a problem solver. Be a problem solver. Anong problema ni Hannah? Una, she is barren. Wala siyang anak. Pangalawa, ang problema niya, irritation. Okay? Now, you know, in Hebrew, man's posterity was bound up in his having a son to perpetuate his name. Talagang kapag nagkaroon sila ng anak, yun yung nagtutuloy ng kanilang pangalan. So his wife, yung wife nitong si Elkanah na si Hannah, yung inability niya to conceive a son was regarded as a curse from God. You can see it, Deuteronomy chapter 7, verse 13 to 14, that it was written there that having children was a sign of God's blessing. So pag pinagbaliktad mo, kinoconsider ng Israel na yung inability to conceive a child is what? Is a curse. So may mga problemang kinakaharap itong si Hannah. Barren siya, irritable siya, okay? At naniniwala ako na bawat isa sa atin dito, whether you're a mom or a dad or isa kang kabataan or young professional or lolo or lola, naniniwala po ako na lahat tayo ay may kinakaharap na problema. As a Christian, meron tayong kinakaharap na problema. Pero paano naging problem solver itong si Hannah? In verse 9, sabi, once they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli, the priest, was sitting on a chair by the doorpost of the Lord's temple. In verse 10, in bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth, and then pinagkamalan nga ni Eli na parang lasing ito siguro si Hannah. But Hannah said, he was praying in her heart. So dito makikita natin, yes, may problema, pero Hannah became a problem solver. Anong ginawa niya dun sa problema? Ulitin ko anong problema? Barrenness. Okay? Mukhang problemang wala ng solusyon. Paano ka naman magkakaroon ng anak kung baog ka talaga? Tama ba? Barrenness. Pangalawa, irritation. Hindi naman niya mapalaya si Penina. Bakit? Kasi asawa naman yun ng asawa niyang si Elkanah. So anong gagawin mo sa sitwasyon o sa problema na hindi mo maalis sa katawan mo o sa paligid mo? Anong gagawin mo? Anong ginawa ni Hannah? She prayed. Alam mo, mukhang natural lang naman. Ba yan, pastora? Alam ko naman niya manalangin. But listen to this. Mahusay ang babaeng ito dahil alam niya kung paano susolusyonan ng kanyang problema. Why? Kasi marami pong tao, pag may malaki ng problema, kung ano-ano nang ginagawa. Minsan, ang masakit dito, kapag isang Kristiyano may malaki ng problema, nakakalimutan niya, Christian pala siya. But ibahin mo si Hannah. Alam niya ang gagawin niya. Alam niya kung sino ang lalapitan niya. Listen to this. For you to glow and experience breakthrough from barrenness, you have to be a problem solver. You know, napansin ko, prayerful Christians are glowing. Hindi kasi sila nababaon sa problema. Kapag ikaw nabaon ka sa problema, mapapansin mo nagdadry ka.
But pag nilalagyan mo ng solusyon ng problema by praying, makikita mo nag-glow ka. So itong mga prayerful na Christians, they are glowing. Instead na sila ay mabaon sa problema at mag-dry, they are glowing. What is the point? Okay, alam ko mabigat yung problema. Hindi ko po sinasabi na magaan yan. Hindi ko sinasabi na isang prayer mo lang, tapos naman na. Actually, si Hannah, hindi naman isang prayer lang. Talagang matindi yung panalangin niya sa Panginoon. But the point is this, kung may problema ka ngayon, kung may kinakaharap ka ngayon, mga mommies, kung may kinakaharap po kayo ngayon, mga daddies, kung may kinakaharap ka ngayon, huwag kang ma-stuck, kakaiyak sa problema. Si Hannah umiyak din naman siya. Pero pagkatapos niyang umiyak, nanalangin na siya. Pag gusto mo ng breakthrough, matuto kang umisip ng tamang solusyon. Matuto kang lumapit sa tamang solusyon. Now let me ask you this, sa lahat po ng nanonood ngayon, anong diskarte mo every time na humaharap ka sa problema? I wanna tell you this, hindi po solusyon ng alak, droga, pagpapakamatay, pagsuko, hindi solusyon yan. Gawin mong solusyon ang Diyos. Sa mga suliranin mo sa buhay, sa pamamagitan ng ng taimtim na panalangin. I want to talk to the mothers right now kasi alam ko mabigat ang responsibilidad ng mga nanay. But mommies, I wanna encourage you, in the middle of hardship, in the middle of problem, dapat prayerful ka. So, hindi lang naman mga nanay, pati mga tatay, mabigat din ang kanilang responsibilidad. Imaginein mo, nagbibuild ka ng isang family, di madali yan. But that is, I want to encourage you, in the middle of problems, huwag mong iinom ng alak. Huwag mong ipambabae. In the middle of problems, maging prayerful ka. Sa panahon na unfruitful ka, sa mga estudyante dito, sa panahon na unfruitful ang grades mo, sa panahon na parang ang ilap ng success sa'yo, mga young professionals, learn to pray. To pray earnestly. Dito po sinabi dito, in bitterness of her soul, Hannah wept much and prayed to God. Sige, pwede mong iiyak ang problema kung sobrang bigat, pero habang na umiiyak ka, dapat nananalangin ka din. Huwag ka lang iyak ng iyak. Masasayang ang luha kapag lang puro iyak. Dapat yung iyak mo may kasamang panalangin. Verse 12 sabi niya, as she kept on praying. Ito yung sinasabi natin that we pray earnestly. Na minsan hindi naman agad mawawala yung problema sa unang panalangin mo, but pray earnestly. Yung iba kasi, isang beses pa lang nananalangin, feeling nila hindi na sumagot ang Panginoon, ayaw na nila. Lord, siguro hindi mo naman pinapakinggan. Lord, siguro busy ka. Lord, siguro busy ka sa ibang panalangin. No, pray earnestly. Alam niyo po yung iba, kaya hindi sila nakaka-experience ng breakthrough. Kasi nung nagka-problema sila, mali yung nilapitan nila eh. Mali kasi yung naging diskarte nila sa buhay. Ang masakit, yung iba may problema na, lalo pang dinagdagan yung problema. Problema ka na sa asawa mo, kumuha ka pa ng kalaguyo. Diba? Problema ka na sa school or sa office, nagbisyo ka pa, lalong nagdadag ng problema. Maniwala ka, your problem should lead you to prayer. Uulitin ko po yan. Your problem should lead you to prayer. Kung meron po dito may problema ka ngayon, okay? Sabihin mo, it will lead me to prayer. Pwede mo i-type dyan, it will lead me to prayer. Dapat sa tindi ng iyong problema, mas matindi ang iyong pagluhod at pagtangis sa Panginoon. Yung iba, kung kailan nagka-problema, tsaka lumayo sa Diyos. Kung kailan nagka-pandemic, tsaka nawala sa Panginoon. Tsaka nagtampo kay Lord. Kay Hannah, malinaw ang lahat. Maaaring wala na siyang magawa sa pagkabaog niya. Pero ang panalangin niya at yung Diyos na nilapitan niya, may magagawa. And I'm speaking to someone right now who's watching. Maaaring wala ka na magawa dyan sa problema mo. Maaaring ikaw mismo ay nasa dead end na, naisip mo na lahat ng solusyon at wala namang naging effective. But gusto kong malaman mo, as you pray, yung Diyos na pinapanalingan mo, o yung Diyos na pinupuntahan mo, yung Diyos na kung saan nilalapitan mo, yun ang may kayang gumawa ng solusyon. Tandaan mo, do not ever forget
that the Lord your God is the God of impossible things. Maybe para sa'yo, imposible ang bagay na yan. Pero hindi sa Diyos, walang imposible sa Panginoon. So pwedeng malinaw sa'yo, kung ikaw lang, paraan mo lang, pwede siguro, wala ka na talagang magawa sa kahirapan na yan. Sa sakit na yan. Kung paraan mo lang, pwede siguro wala ka na magawa sa problema mo sa pamilya. Pero wag mong kalimutan, may Diyos na kayang kumilos. May Diyos na pwedeng gumawa ng solusyon. There is a God who can make the impossible possible. So be a problem solver. Simula ngayon, pag humaharap ka sa problema, luhod agad, iyak agad kay Lord. Pag meron kang kinakaharap na matitinding mga mountains ng buhay mo, for you to move that mountain, sige, have faith in God. Hingi agad ng rescue sa Panginoon. Do not make God your what? Your last option. Do not make God your last option. I remember, I think it's Cory Tembum, sabi niya, is your prayer your flat tire? Kasi kapag ang panalangin mo daw, alam niyo po yung flat tire, yung ginagamit mong gulong kapag nafa-flatan ka na. Tama ba yun? Yung reserba mong gulong. Ang panalangin mo daw ba ay reserba mo kapag nagawa mo na ang lahat? Kapatid, ibahin mo. The more na humarap ka sa problema, panalangin agad. Make prayer your first solution and first option. Gawin mong unang solusyon ang Diyos, ang paglapit sa Panginoon. So number 1, she became a what? A problem solver. For you to glow and experience breakthrough, be a problem solver. Pangalawa po, in verses 24 to 28, sabi niya, after he was weaned, she took the boy with her, young as he was, along with a 3-year-old bull, an ephah of flour and a skin of wine, and brought him to the house of the Lord at Shiloh. When they had slaughtered the bull, they brought the boy to Eli, and she said to him, as surely as you live, my Lord, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord. I prayed with his child, and the Lord has granted me what I asked of him. So now give him to the Lord, for his whole life he will be given over the Lord. And he worshiped the Lord there. So makikita natin, in the course of time, itong si Hannah ay nagkaroon ng anak. Unang anak. Unang anak? Hindi ba nag-iisang anak si Samuel? You know, if you're gonna look at 1 Samuel chapter 2, pinanalangin ulit ni Eli si Elkanah and si Hannah. And ang na-record, after ni Samuel mai-offer sa Panginoon, kasi si Samuel ay naging apprentice ni Eli. After ni Samuel na manatili sa templo, kala ng mga tao wala nang anak si Hannah. But alam niyo po, in 1 Samuel chapter 2, verse 20 to 21, pinanalangin sila ni Eli again, itong si Elkanah at si Hannah. At si Hannah po ay nagkaroon pa ng 5 anak. Mas marami pa kesa kay Penina sa na-record. Pero dito, ang sabi ni Hannah, Lord, biglan mo lang ako ng anak at iaalay ko siya sa iyo at magtatrabaho siya sa iyo. Minsan, mahirap ipanalangin yon. Bakit? Bibigyan ka ni Lord ng nag-iisang anak or isang anak, tapos, ibibigay mo din sa kanya. Parang ganito, bibigyan ka ng 1,000, tapos, i-offering mo din. Parang minsan, ang hirap nun i-calculate, no? Dumating ka na sa ganung point, no, may nag-love kayo, 1,000. Tapos, nung offering time, sabi ni Lord, bigay mo lahat. Siyempre man, ikaw naman, susunod ka naman. Minsan mahirap lang talaga di ba? Pero alam niyo po, there is something in that kind of activity or sa ganong klase ng pag-uugali, nagkaroon ng breakthrough itong si Hannah, nag-glow itong si Hannah. Una, be a problem solver. Pangalawa, nung sinabi ni Hannah, Lord, pag ako nagkaanak, ibibigay ko sa iyo, maglilingkod siya sa iyo, and in the course of time, nagkaroon siya ng anak. Ang pangalan ay Samuel, and sabi niya ganon, bakit daw Samuel? Because I asked him from the Lord. I asked him from the Lord. At pagkatapos ni Samuel
na yung edad niya ay enough na para hindi na mag-milk kay Hannah, inoffer na siya or dinala na siya ni Hannah sa temple with a bull kasi mag-o-offer sila. At sinabi ni Hannah kay Eli, high priest, ako po yung babaeng nananalangin dito dati. I asked God for a son and He gave me one. And right now, I'm gonna give him to the Lord. For in his whole life, he will be given over to the Lord. Number two, para maka-experience ka pa, breakthrough upon breakthrough, blessing upon blessing. Number two, be a promise keeper. Hannah made a promise before God, but hindi niya ito kinalimutan na natanggap niya ang tugon ng kanyang kahilingan. How many of you would want to be like Hannah? Or how many of you right now ang hindi kagaya ni Hannah? Alam mo yung panalangin ka ng panalangin, hingi ka ng hingi, Lord, pengi po. Lord, pag binigay mo to sa akin, Lord, pag binigay mo talaga to sa akin, Lord, talaga naman, Lord. Tapos nung binigay na sa'yo ni Lord, nawala na si Lord sa eksena. But Hannah is different. She is a promise keeper. And if you want to glow and still experience breakthrough, be a promise keeper. Nung si Hannah nangako sa Panginoon, okay, hindi niya to kinalimutan nung natanggap niya yung answer sa kanyang prayer. After Hannah had weaned her son, she fulfilled her pledge and took him to Shiloh to offer him to the Lord as a lifelong Nazirite. Since it was a customary for a child to be nursed until he was about 3 years old. So mga ganon, approximately mga 3 years old, itong si Samuel, nung siya ay dinala na sa temple, para hindi na siya nagmimilk kay Hannah. At maging ano na siya, anong tawag dito? Maging apprentice na siya ni Eli. Also, Samuel would be old enough to learn yung mga kinakailangan sa tabernacle service. Sa totoo, medyo mahirap daw itong paniwalaan. Hindi ko alam kung may mag-a-agree sa akin ngayon, sa mga nanonood, or maybe sa mga kasama ko dito. Totoo ba ang sabi-sabi na ang mga babae ay hindi marunong tumupad ng pangako? Totoo kaya yon? How about pangako sa Diyos o sa harap ng Panginoon? Ecclesiastes chapter 5, verse 4 to 6, basahin ko lang, sabi niya, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa mga taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangako at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil yung iyong pananalita. Mangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. So maybe I'm talking to someone right now na ito yung nagiging habit mo. But I'm not gonna say this para makondemn ka. I will say this kasi I want you to experience breakthrough upon breakthrough. Gusto ko pagpalain ka pa ng Panginoon. Maybe hindi mo to alam, maybe hindi malinaw sa ito, but this is what the Bible is saying to us. Hindi daw nalulugod ang Panginoon sa mga taong mangangako sa Kanya, pero babawiin din. Hindi daw malulugod ang Panginoon sa mga tao na magpapromise sa Kanya, pero hindi tutuparin. Di ba ikaw nga, kapag ikaw pinangakuan, tas hindi ginawa, galit na galit ka eh. Imagine mo pa ang Diyos. Sa ating lahat dito, si Lord ang pinakaseryoso sa lahat. So breakthrough upon breakthrough, blessing upon blessing is possible to those who knew how to be a promise keeper. Kaya yung iba, pagkatapos ng isang blessing ay hindi na ulit makakatanggap dahil nung una pa lang nilang hingi sa Panginoon, hindi na nila tinupad yung pangako nila sa Panginoon. So I want you to be very careful, Christians. I want you to be very careful, church. Kung mangangako ka sa Panginoon, make it sure by all means, gawin mo yun. You know, I remember, nung ako po'y nagtatrabaho pa sa corporate world, I was kaka-promote ko lang po yun as a consultant. Bilang consultant, you are entitled to have a commission kapag na-hit mo yung target mo.
And so, na-compute na ng boss ko yung first commission ko. To be exact, that's 10,000. First commission ko po yun. Ang tagal bago ma-release. Sabi ko kay Lord, Lord, sabi ko kay Lord, pwede po na bigay mo po, i-release mo lang po yung commission ko and I'm gonna give it all to you. Hindi ko pa po alam ang first fruit noon, no? Hindi pa malinaw sa akin yung first fruit noon. Pero nagkaroon lang ako ng ganong heart sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigay mo lang sa akin yung commission, like i-release mo lang ito from accounting and I'm gonna give it all to you. And so God did His part to the covenant. Ginawa ng Panginoon ang parte niya dun sa covenant. Na-release, napunta sa ATM ko, the 10,000 pesos. And syempre, nung mga bago mag-Sunday, parang ang saya-saya ko, napaisip lang naman ako. Sabi ko, pwede kaya Lord yung 2,000, akin na lang. Tapos yung 8 sa'yo na. And then I read this. In the book of Jeremiah, nabasa ko din, dumating sila sa panahon na nangako sila sa Panginoon, pero nung binless sila ng Panginoon, ay kinalimutan nila yung pangako nila sa Panginoon. And the Lord God said to them, I will not bless you anymore. I was scared. Natakot ako. Sabi ko, Lord, ayoko. Ayokong matapos na lang sa 10K na ito ang blessing na pwede ko pang matanggap. And so I gave it to God ng buo. You know what happened? Yung isang beses na kumomisyon ako, naulit ng pangalawa, ng pangatlo, ng pang-apat, at marami pang beses. Alam mo, minsan, may mga pagkakataon na yung unang tanggap mo ng blessing kay Lord, maaaring last mo na kung hindi ka marunong tumupad sa iyong pangako. Parang ganito, Lord, pag nagka-work ako, magiging tapat ako sa tithes and offering ko. Nagka-work ka, binigyan ka ni Lord ng work, ang ganda, pero hindi mo naman ginawa yung pangako mo. Lord, pag nagka-jowa ako, maglilingkod kami, Lord, sa iyo, Lord. Pero nung nagka-jowa ka, nawala ka. Sabi nga namin, simula nung kinilig, hindi ka na nakinig. Tapos ganito pa, Lord, pag pumasa ako, magtatayo ako ng life group. Ang daming beses, pinasa ka ni Lord. Pero yung life group, wala ka pa din. Lord, pag gumaling po ako, maglilingkod ako sa iyo, Lord. Pinigaling ka ni Lord, pero hindi ka pa rin naglingkod. Lord, pag hindi na po ako busy, I will devote my life to you faithfully. Pero ayan, may ECQ, may pandemic na at lahat. Pinagstay ka na ni Lord ng matagal sa bahay. Wala ka na nga masyadong magawa, pero hindi ka pa rin nag-devotion. Kaya yung iba, hindi na nakaulit ng blessing. Hindi na ulit nagka-breakthrough kasi hindi marunong tumupad po sa pangako. Sabi ng Book of Ecclesiastes, galit ang Lord, galit na galit ang Diyos sa mga taong ganyan. Kaya ingat ka sa mga pangakong binibitawan mo, lalo na sa Panginoon, dahil seryoso si Lord na tinitake niya yung mga promises na sinasabi mo sa Kanya. At alam mo ba, when you are a promise keeper, dyan nakasalalay ang mga susunod na pagpapala mo. Pero pag hindi ka promise keeper, dyan na din nakasalalay na hindi ka na pagpapalain ng Panginoon. Nakakalungkot, but this is the truth. If you want to glow and experience breakthrough, be a promise keeper. Kaya huwag ka mangangako, tas hindi mo naman pala kayan to pa rin. At kung nabitawan mo na yung pangako yun at seryoso ka, do everything para magawa mo yun sa Panginoon. Do everything para maibigay mo yun sa Panginoon. Do everything. Kung yan ay particular amount at bigla kang kinapos, kung kailangan mo magbenta ng, ng possession na meron ka, just to give it to God, just do everything. Matupad mo lang yung pangako ng Panginoon. Kaya nga po, di ba, sinasabi natin pag sa mga bata, huwag kang magpa-promise para lang sundin ka. Oh, promise, lapit ka dito, may chocolate ako. Bibigyan kita ng lollipop. Alam niyo po, yung mga anak namin, hindi namin sinasanay ng ganon. Alam niyo po kung bakit? And I suggest this to all the parents out there. Alam niyo po kung bakit? Nawawala ang integrity mo bilang isang magulang kung magsasabi ka ng isang pangako na hindi mo naman kayang tuparin. Ang ending nito, lalaki yung anak mo na ganun din ang gagawin niya.
Yung mga gulang ko nga, dito pa yung pangako nila. Sabi niya, lalapit ako, may lollipop ako hanggang ngayon. 13 years old na ako. Sinabi niya yun, 3 years old ako. 10 years ago, hanggang ngayon, wala pa rin akong lollipop eh. And so, gagawin din nila yon. And so, magkakaroon tayo ng isang generation na walang integrity sa kanilang sinasabi. Kaya ngayon, inihaharap ni Lord sa atin ang isang Hana na hindi lollipop ang pinangako kay Lord. Hindi chocolate ang pinangako kay Lord. Ang pinangako niya sa Diyos ay kanyang anak. Sabi niya, Lord, pag binigyan mo ko ng anak, yung anak ko maglilingkod sa iyo buong buhay niya. And if you're gonna look at the life of Samuel, from that time that Samuel was born up to the last breath of Samuel, he served the Lord. Nangyari yung pinangako ni Hana. So ano yung naaalala mong pinangako mo kay Lord na hindi mo matupad? Maybe hindi kay Lord, maybe sa man of God. Alam mo, nagsuserve kay Lord. Baka lang po naman. Baka yan na lang hinihintay ni Lord para magka-breakthrough ka. Be a promise keeper. And I wanna tell you, mag-glow ka. You will experience breakthrough if you are a promise keeper. Last, verse 7. This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Pagdating ng verse 19, early the next morning they arose and worshiped before the Lord. Verse 28, so now I give him to the Lord. For this whole life, he will be given to the Lord. He will worship the Lord there. Sa simula pa lang, may problema pa lang si Hannah, she worshiped the Lord. Nagkaroon siya ng Samuel, inalay niya si Samuel, she worshiped the Lord. Now, how to be a glowing Christian experience? Breakthrough number 1, be a problem solver. Pangalawa po, be a promise keeper. And lastly, be a persistent worshiper. Listen to this. Hannah can still worship God in the midst of storm of her life. Hannah can still worship God in the middle of her barrenness, in the middle of her unfruitfulness. Hindi madaling magpuri, hindi madaling sabihin na ang galing mo, Lord, na mahal kita, O Diyos, kung wala ka naman na-experience na pagbuhos ng pagpapala. Mas madali yan gawin kapag na-experience mo yung mga blessings ng Panginoon. But look at this Hannah. During the time that she is barren, during the time na siya ay walang-wala, wala siyang Samuel, she worshiped God. Nung nagkaroon siya ng Samuel, she worshiped God. You know, you can be a glowing Christian and experience breakthrough if you are a persistent worshiper. Now, let me ask you this. Can you still worship God in the midst of your difficulties? Mga estudyante, can you still worship God kahit nagkaroon ka ng medyo mababang grades? Mga young professionals, can you still worship God kung napagalitan ka naman ng boss mo? Parents, can you still worship God when things in your family are not doing good? They're not okay? Na nagkakaroon ng chaos? Can you still worship the Lord? Can you still worship God in the midst of difficulties? I want to tell you, a successful woman, a successful man can. Tandaan mo to, ang taong hayok sa breakthrough. I want to use that word, hayok. Ang taong hayok sa breakthrough, hindi kailanman hihinto sa pagsamba sa Panginoon. Sagutin man o hindi ni Lord ang kanyang request. Alam mo yung iba, tumigil na kasi hindi sinagot ni Lord ang kanyang request. But who among you here, alam niyo po ako, I always thank God for answering my prayers. Na sometimes yes, sometimes no. Sometimes wait. Mahirap magpasalamat kay Lord kapag ang sagot niya sa panalangin mo ay no. Pero kung nauunawaan mo na ang sagot na Lord ni Lord na no is for your protection, magpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Mahirap din magpasalamat sa Panginoon when He said yes, tapos di mo alam paano mag-start.
Lord, magbi-business ba ako? Sabi ni Lord sa'yo, yes. Lord, wala akong pangpuhunan. Paano ako mag-i-start? Tandaan natin that when God said yes, it means provision. So, papasalamat mo pa rin yan sa Panginoon. Kaya lang, maraming tao, no, hindi na sinagot ni Lord yung request nila or hindi umayon, hindi umayon sa kagustuhan nila yung sagot ng Panginoon, tumigil na silang sumamba sa Panginoon. Now, let me ask you, can I ask you this? Can you still sing praises to God in the midst of your problem? Be a persistent worshiper. Remember, si Lord ang nagsara ng bahay bata ni Hannah. The Lord closed her womb. Si Lord. Bakit kaya? I don't know. Wala namang masyadong nasabi doon. Pero maybe, baka God wants to prove that she can be still a worshiper in the middle of her barrenness. May mga nagsara ba sa yung opportunities ngayon? May mga nagsara ba sa yung mga, mga bagay na gusto mo sanang ma-achieve? At tas nagtataka, Lord, bakit hindi mo to binigay sa akin? Lord, bakit mo sinaraduhan ako dito? Maybe God wants to release something from you. Maybe gusto niyang makita na sa panahon ng closure, sa panahon na nag-close ang lahat ng bagay, worshiper ka pa din. Kung worshiper ka talaga. Magpapatuloy ka pa rin ba sa pagsamba at pagsimba despite the troubles, despite ng mga, mga hindi yes na sagot ni Lord? Alam niyo po, yung totoo, pwede magtampo si Hannah kay Lord. The Lord closed her womb. Pwede magtampo si Hannah kay Lord. Sa ibang pananaw, pwede siya magalit sa Panginoon. Pero si Hannah, ibahin mo siya. Nung wala pa siyang sagot galing sa Panginoon, sumasamba na siya. At kung nung nagkaroon siya, sumamba pa rin siya. I want to encourage someone right now. In times of barrenness, worship God. In times of breakthrough, worship God. Just worship Him. Now, makikita natin, Hannah was answered by God. God gave him Samuel. Question, does she deserve a great blessing? Deserving ba si Hannah sa great blessing? Paano nasabing great blessing? Samuel became a prophet. Hindi lang basta prophet. Samuel became a king's maker. Si Samuel ang nag-anoint kay Saul para maging hari ng Israel. Pagkatapos ni Saul, inanoint ni Samuel si David para maging hari ng Israel. Kingsmaker ang lumabas sa isang Hannah. Deserving ba ang isang Hannah na dating baog para magkaroon ng isang Samuel? Well, her life proved it. Because she worshiped God even in times of barrenness, and she worshiped God even in times of breakthrough. Deserving ka ba for great blessing? Well, I think yes. Kung even in the middle of the storm, you can still say that God is good. Sa panahon na walang pagpapala, marunong ka pa rin sumamba. At sa panahon na pinagpala ka, sumasamba ka pa rin. Be a persistent worshiper. You want to glow? You want to experience breakthrough? Be a persistent worshiper. Tandaan po natin that when worship goes up, blessing comes down. Be a persistent worshiper no matter what. No matter what. Ano man ang kalagayan mo, magpuri ka sa Panginoon. Maybe someone is watching right now, you are sick, still worship God. Maybe someone is watching right now, hindi mo alam kung may pambayad ka pa sa bills mo, still worship God. Maybe you are watching right now at may malaki kang problema, still worship God. Because when you worship God, when your worship goes up, the blessing of God comes down. At gusto mong pababain ang blessing ng Lord? Hindi ko alam. Sino dito gusto mo magpalabas ng isang Samuel sa panalangin na yan? I want you to start worshiping the Lord.
Be a persistent worshiper. Now, what is the product as I end? What is the product of Hannah? Ano ang napala ni Hannah? Kakaiyak, kakasamba, kakahingi, at kakadeclare ng promise kay God. Ano napala ng isang Hannah? She got a Samuel, a king's maker. Hindi lang basta prophet to. Gumagawa ng hari. Anong mapapala mo sa kakaiyak mo kay Lord, kakahingi ng tulong kay Lord? Maybe today, you will get your Samuel. You will get the answer to your prayer. Baka dito meron literal na ito yung pinapanalangin mo, Lord, I want to have a kid. I want to have a child. Baka kagaya ka ni Hannah. I want to tell you, the God of Hannah is the same God that we are worshiping today. At kung nagawa niya yun kay Hannah, kaya niya rin gawin sa'yo. As I end, be a problem solver. Be a promise keeper. Be a persistent worshiper. Because today, naniniwala ako that the anointing of this woman, Hannah, is in this service right now. The anointing, the kind of attitude na meron itong si Hannah ay pumapalibot sa service na ito ngayon. And I can just sense it right now that someone in this place, someone who's watching right now, this is the moment where you are going to receive your Samuel. This is the moment where God will say yes to you. This is the moment where God will open your womb, open the doors of opportunities, and He will say yes to you. I don't know kung saan yan. Maybe sa trabaho mo, maybe sa pamilya mo, maybe sa pag-aaral mo. But I believe in my heart right now that the same God that Hannah worshiped is the same God that we are worshiping right now. The same God na pinanalanginan ni Hannah is the same God na kung saan lalapit ka at mananalangin ka. The same God na pinaniwalaan ni Hannah kayang gumawa ng mga posibleng bagay out of the impossible things is the same God that you have right now. The same God who makes Hannah a glowing servant of God is the same God who can make you a glowing Christian. And I believe right now na I know it's Mother's Day, but I can just sense right now that God is speaking to all of us here. Hindi na sa mga nanay, but to all of us here. If you are this person na sinasabi mo, Lord, I want to be like Hannah. I want to go there. I want to worship you. I want to give my life to you. If you're this person na sinasabi mo, Lord, gusto ko ibigay, isuko lahat sa'yo. Na wala akong ibang nanaisin, Lord. Mag-yes ka man o hindi sa mga panalangin ko ngayon, I just want to trust you and worship you. If this is your heart's desire right now, I want you to close your eyes. At sa iyong pagpikit, I want you to feel the presence of God. Wherever you are right now, I just want you to feel the presence of God. At habang niraramdam mo ang presensya ng Panginoon, I want you to know this, na ikaw ay nasa tamang posisyon at tamang pagkakataon para ibigay ang buhay sa Diyos. Maybe you have a big problem right now. Maybe sinasabi mo wala nang solusyon. But I'm saying, if you have God, you have the solution. So kung ikaw to, habang ikaw ay nakikinig sa akin ngayon, I want you to pray this prayer with me. If you are willing to give your life to God, you're willing to receive Him, accept Him as your Lord and Savior,
if you're willing to, you're letting Him na mag-move sa buhay mo or sa sitwasyon mo ngayon, just pray this prayer with me. Sabi mo, Lord Jesus, I come to you right now. I come to you right now. I know I'm a sinner, And I know that I'm a sinner. but I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Savior. Today, Today, I accept you I accept you as my Lord, as my Lord, as my Savior. as my Savior. Forgive me, Forgive me, cleanse me, cleanse me, love me, love me, embrace me. embrace me. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Amen. Kung pinanalangin mo to for the first time, gusto kong malaman mo that today, there's a great celebration that is happening in heaven. In the book of John, it says, isa lang na kaluluwa ang manumbalik sa Panginoon. Nagdidiwa ang kalangitan, ang mga anghel. At yung desisyon mo, na ikaw ay manumbalik, na ikaw ay magbigay ng buhay sa Panginoon. I know God. I know the angels are happy right now. They are celebrating because of the decision that you made. Before we pray for everything, I want to first pray for all the mommies out there. Before po ako manalangin para sa mga nanay, I want to share this story for all the mothers, because I want you to appreciate your mom right now. I want us to appreciate yung ating mga nanay, whether that's your biological mother or your spiritual mother. So I want to share this story sa inyo po. Meron daw isang bata, nilapitan niya ang kanyang nanay na nasa kitchen one evening na kung saan ay nag-aayos ng kanilang dinner. At bibigay siyang piece of paper dun sa nanay niya at may nakasulat. Sabi niya, habang binabasa ito ng nanay niya, nakita nung nanay niya, nakalista doon yung mga ginawa ng bata for the day at kung anong equivalent, kung magkano yon. Sabi niya, for cutting the grass, $5. Ang mahal. Kaya ako sa inyo, wag na lang po kayong mag-grass sa bahay. For cleaning up my room this week, $1. For going to the store for you, $0.50. By babysitting my brother while you went shopping, $0.25. Taking out the garbage, $1. For getting a good report card, $5. For cleaning up and raking the yard, $2. In total, sabi niya, Ma, in total, may utang ka sa akin $14.75. Tumingin sa kanya yung kanyang nanay, and the boy could see the memories flashing through her mind. Kinuha nung nanay ang panulat, turn over niya yung paper, at sinulat niya ang mga to. For the 9 months I carried you while you grew inside me, no charge. For all the nights that I've sat up with you, doctored and prayed for you, no charge. For all the trying times and all the tears that you caused through the years, no charge. For all the nights that were filled with dread and for the worries I knew were ahead, no charge. For the toys, food, clothes, and even wiping your nose, no charge. No charge. When the boy finished reading what her mother or his mother had written, naiyak yung bata. Naiyak yung bata, and he looked straight to his mom and he said, Mom, I sure do love you. And then he took a pen and in big letters, sinulat niya doon sa mga sinulatan niyang may equivalent na money. Sabi niya doon, paid in full. Paid in full. I want to honor all the mothers right now who's watching. Because I am a mom. Hindi ko nauunawaan gaano kahirap ang maging isang nanay until such time na naging nanay ako.
those sleepless nights na hindi mo alam kung paano mo babawiin. Yung mga kaba mo kapag nagkakasakit. Yung mga pagkakataon na tulog na silang lahat, but you're looking after them, even to your husband and to the rest of your family. So I want to pray for all the mothers out there. I know it's not easy, and your job as a mom ay wala pong end of contract. Hanggang lumaki ang mga anak natin, hanggang magkaasawa sila, hanggat nawabuhay ka, ikaw ay mananatiling nanay. So I want to pray for all the mothers. And if you are watching right now and you are with your mom, pwede bang hawakan mo siya ngayon? Pwede bang samahan mo ko sa panalangin sa kanya? I want you to just declare blessing to all the mothers out there. And then later, we will pray to God. We will ask for a breakthrough. Father, in the name of Jesus, I pray for all the mothers out there who's watching. Lord, hindi ko po alam kung anong mga sitwasyon na meron sila ngayon. But one thing I am sure right now, kita mo po ang lahat ng sacrifices. Kita mo po lahat ng ginawa nila simula nang sila ay naging nanay hanggang ngayon, Panginoon. Kita mo po, Panginoon, yung mga sleepless nights. Kita mo po yung mga pains nila na sila lang at ikaw, Lord, ang nakakarinig ng kanilang pag-iyak. Kita mo po ito lahat. Lord, kita mo po yung mga sakit na nararanasan nila every time ng kanilang mga anak ay hindi, Lord, nagiging okay. Or maybe ang kanilang asawa. And so I pray right now, and I want to bless all the mothers out there. Lord, I pray right now for all the mommies, lahat po ng nanay ngayon. I pray that you give them strength, matindi pang kalakasan, Lord, na nanggagaling sa'yo. I pray that you give them wisdom. I pray right now, Panginoon, na sa kanila mo simulan yung ganitong klase ng lifestyle like Hannah, na magiging prayerful pa po sila, na magiging promise keeper po sila, Panginoon, na magiging problem solver po sila, Panginoon, that they will become a persistent worshiper, God. I pray right now that you bless them. You bless them with good health. You bless them with wisdom. You bless them financially. Sagutin mo po ang kanila mga panalangin, Panginoon. We just want to bless all the mommies right now. Kasi alam namin, Lord, malaki ang parte nila sa aming buhay. Salamat po for giving us a mom. Salamat, Lord, dahil binigyan mo kami, pinahiram mo sa amin ang isang nanay. Hindi perfect, pero ginamit mo para magkaroon kami ng buhay sa mundong ito. And I'm praying, God, right now, as I end this, I pray for all these people. Kung meron kang panalangin ngayon, whether you're a mom, a dad, a young professional, or isang kabataan, are you gonna, if you're like Hannah right now, meron kang ipinapanalangin at meron kang hinihingi sa Panginoon, I just want you to worship God. I just want you to let your heart be poured out to Him today. Because I want you to know that every time that you worship God, every time that your worship goes up, His blessing comes down. So kung gusto mo makareceive kay Lord ngayon, I want you to start worshiping Him. Come on. Just start worshiping God. Just start trusting God. Believe in His process. Trust in His process. Trust in His promise. Come on, worship Him. Worship Him. Simulan mong sumamba sa Diyos na kayang sumagot ng iyong panalangin. Simulan mong sambahin ang Panginoon kahit hindi pa siya sumasagot. Simulan mong ibigay yung buhay mo at puso mo sa Diyos na alam mo ay tutugon sa kanyang mga pangako. Oh God, come on, worship Him. Come on, worship Him.
Meron dito, inilalabas ni Lord yung Samuel ng panalangin mo. He's giving you breakthrough right now. He's opening the doors of opportunities for you. I just want you to receive it. Because the same God of Hannah na pinanalanginan niya, na nilapitan niya, is the same God that you have today. He is the God who can make the impossible possible. I want you to receive it, church. I want you to receive the blessing. I want you to receive the breakthrough. Breakthrough upon breakthrough. Blessing upon blessing. Na hindi lang matatapos ngayon ang pag-receive mo. Dahil sa susunod, may marireceive ka pa from the Lord. I want you to receive it. I want you to receive it. I just want you to receive it. Lord, we praise your name. And we worship you. We honor you. Ikaw ang Diyos na kahit kailan hindi naging bingi sa aming panalangin. Ikaw ang Diyos na kahit kailan hindi kayang i-ignore ang panalangin ng kanyang mga anak. And so we receive that breakthrough today. We receive that answer to our prayers today. And we believe, God, meron po dito, Panginoon, sinagot mo na siya at tinatanggap niya na. Wherever you are right now, for the last time, can we just sing the chorus of this song? Jesus, I believe And I just want you to sing it to God right now. in you. Come on. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that Come on, I just want you to pour out your heart to God. Jesus, I believe We believe in you. in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all my Father, we give you all the glory and praises because you deserve it, God. In the mighty name of Jesus, amen and amen.